Sa aking mga minamahal na kalalawigan, nais ko pong ipagbigay alam sa inyo na binawi ko ang aking sinumiting Certificate of Candidacy sa COMELEC kahapon, 8 ng Oktubre taong 2024 upang pangalagaan at protektahan ng aking mga kasamaan sa aming partido, sapagkat naniniwala ako na magpapatuloy ang pag-atake sa akin na matagal nang inumpisahan at ipagpapatuloy kahit na po tapos na ang halalan sa taong 2025. Tahasan po nilang sinasabi na kahit manalo kami ng aking anak na si Christian M. Noveras ay hindi kami makakaupo kahit na kami ang ihalal ng mga tao o di kaya ay hindi namin matatapos ang aming termino sapagkat kami ay patatanggal din lamang ng aming mga kalaban sa politika. Ako po ay naniniwala na mayroon silang kakayahang muling gawin ito sapagkat ito ay kanila nang nagawa at muli nilang magagawa sapagkat malakas ang kanilang impluensya at marami silang salapi. Subalit hindi nangangahulugan na ako ay natatakot bagkus sa aming pag-aaral ay ito ang pinakamabuting gawin para mapangalagaan ang aming mga kasamahan. Isang patuloy na rito na kamakailan lamang ay dinisqualify ng COMELEC si Vice Governor Jennifer Aranya upang siya ay matanggal sa tungkulin at siya ay mapalitan ng nasa kalabang partido. Sa akin pong pagbawi ng aking kandidatura sa pagka-vice gobernador, ako ay pinilitan ng aking pangalawang anak na si Christine Marie Tintin M. Noveras na kasalukuyang nasa 3 taon ng abogasya upang siya ay magpatuloy ng naumpisan kong paglilingkod sa ating mga kalalawigan at buong aking paniniwala at tiwala na kaya niyang gampanan ang mga tungkulin ng pangalawang punong lalawigan at tagapangulo ng sangguniang panlalawigan. Bilang ama ay ayaw ko pupusan na siyang isabak sa larang ng politika sapagkat mas gusto ko makatapos siya ng pag-aaral sa abogasya kaysa agad mamulitika. Subalit ito po ang tinatawag ng panahon na kailangan naming harapin bilang mga magkakapamilya. Sa amin po mga taga-suporta at taga-tangkilik, nais ko pong hilingin sa inyo na sana ay patuloy ninyo kaming suportahan sa darating na halalan upang may pagpatuloy pa namin kayong paglingkuran sa parang alam naming tama sa mata ng tao at lalong higit sa mata ng Diyos. Hindi po nangangahulugan na dahil hindi na ako kandidato ay hindi ko na kayo mapaglilingkuran. Kung ano po ang nakita nyo sa akin sa panahon ng ako ay nanunungkulan sa inyo, eh ganun din po ang makikita kahit ako po ay isa na ang pribadong tao. Ako po at ang aking pamilya ay nakahanda pa rin magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan sa abot ng aming makakaya. At nais ko pong linawin ang isang lumalabas na issue bago pa man at pagkatapos kong mabawi ang aking kandidatura sa pagka-Vice Governor na di umano ako raw po ay kinausap ng isang malaking politiko dito sa ating lalawigan upang umurong sa labanang ito. Nais ko po itong pabulaanan sapagkat ito po ay walang katotohanan. Wala pong sino mang nagdikta o nag-utos o nag-impluwensya sa akin upang bawiin ang aking kandidatura. Ang tanging dahilan lamang po ay ang aking nabanggit sa unahan upang protektahan ang aking anak at ang aming mga kasamaan sa partido. Sa bandang huli, nais ko pong personal na hilingin ang inyong suporta sa aking mga anak, si Christian M. Noveras bilang punong lalawigan, Christine Marie Tintin M. Noveras bilang pangalawang punong lalawigan, at sa lahat ng aming mga kasamahan na naghahangad na makapaglingkod sa ating pamahalaan. Sabagad naniniwala po ako na kami sa aming partido ang siyang tunay na makapaghahatid ng totoo, mahusay, makabuluhan at maka-Diyos na paglilingkod dito sa ating lalawigan. Kinikilala po namin na kailangan namin paglingkuran ang ating mga mahihirap na kababayan na kung saan sila ang mas higit na nangangailangan ng kalinga at tulong ng ating pamahalaan. Nais ko pong humingi ng pangunawa sa aking mga taga-suporta. Alam ko pong kayo ay nadismaya
sa hindi ko pagtakbo bilang pangalawang punong lalawigan. Subalit nais ko pong hilingin ang inyong patuloy ng suporta sa akin at sana po ang inyong suporta sa akin ay inyong ibigay sa ating kandidato sa pagka-governor at vice-governor at sa aming mga kasamahan. Hindi ko po malilimutan na kahit ako po ay dumaan sa matinding pagsubok, pinakita pa rin po ninyo ang inyong tiwala at pagtangkilik sa akin. Maraming salamat po sa mga nanalangin at saan mang paraan ay nagbigay ng suporta at pagkalinga sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at maligayang Pasko sa ating lahat.